Bad omen. Matagal nang hindi nakikita ni Julie ang kaibigan niyang si Mercy. Kaya naman naisipan niyang isurprise visit ito sa bahay nito sa Quezon City. Galing pa siya sa kanyang trabaho sa Manila City Hall. Kaya naman magdidilim na nang makarating siya sa bahay nito. Natuwa siya dahil nakita niyang nakaparada ang ginagamit nitong kotse sa parking area ng bahay. Kaya naman tingin niya ay naroon ito. Nakaisang doorbell pa lang siya ay agad nang lumabas ang kasambahay para pagbuksan siya. Kilala naman niya ito at kilala rin siya, kaya naman diretso na siyang pinapasok. Pero ang ipinagtataka niya ay bakit tila hindi man lang siyang initian nito at binati na dati naman itong ginagawa. Nasa kwarto niya po si ma'am. Yun lang ang tanging nasabi nito. Kaya naman dumiretso na lang siya sa kwarto ng kaibigan. Nakailang katok siya pero walang nagbubukas ng pinto. Ayaw niya namang magpakilala dahil gusto niya nga itong sorpresahin. Kaya naman marahan na lang niyang binuksan ang pinto. At nasilip niya sa loob si Mercy na nakaupo sa isang gilid ng kama. Nakatalikod ito. Kaya naman hindi pa rin siya nakikita nito. Pero lumapit na siya para tuluyang magpakita. Nagulat siya na ibang-iba na ang itsura ng kaibigan. Hapis na ang mukha nito. At halatang halata na rin ang mga eyebag sa mata na parang isang linggo nang hindi natutulog. Mercy, anong nangyari sa'yo? Gulat na wika nitong si Julie. Pero hindi naman agad tumugon itong si Mercy. Bagkos ay napatingin lang ito sa kanya. Kaya naman lumapit pa siya dito para hawakan ng mga kamay. Bakit ganyan ang itsura mo, friend? Muli niyang tanong. Iniwan niya na kami. Sumama siya sa iba. Marahang tugon nitong si Mercy. Pero napansin ni Julie na tila nag-iba ang boses nito. Malalim ito na may pagkagaralgal. Si Rex ba? Tanong ni Julie na ang tinutukoy ay ang asawa ni Mercy. Pero tango lang ang naisagot sa kanya nito. At muli na namang tumingin sa isang sulok ng kwarto na iyon ang kanina pa nito ginagawa mula nang makita niya. Nasaan si Rosie? Ang baby mo? Muling tanong ni Julie. At itinuro naman ni Mercy ang kinalalagyan nito sa kabilang kwarto. Kaya naman agad niya itong pinuntahan dahil nakakaramdam siya ng kakaiba sa kaibigan. Natagpuan naman niya ang bata sa kabilang kwarto at natutulog ito sa mga sandaling iyon. Inikot niya ang kanyang paningin at nangilabot siya nang mapansin niyang halos itim ang lahat ng kortina at mga kagamitan sa kwarto ng bata. Nanindig tuloy ang balahibo niya. Kaya naman muli siyang bumalik sa kwarto ni Julie para itanong kung ano bang nangyayari. Mercy, anong nangyayari? Pero hindi ito tumutugon sa kanya. Bagkos ay tinitigan pa siya ng masama nito. Kaya naman napaatras siya. Alam mo ba kung gaano kasakit ang ginawa niya sa amin? Wika nitong si Mercy na nanlilisik ang mga mata. Kaya naman napatakbo na lang itong si Julie sa labas ng kwarto. At dito niya nakasalubong ang kasambahay. Ano bang nangyayari dito? Tanong niya dito. Hindi ko po alam. Bigla na lang pong nagbago si ma'am. Nakakatakot na po siya at ayaw niya po nakikipag-usap kami kahit kanino. Para pang may sumasanib sa kanya. Sa winikang iyon ng kasambahay ay nakaramdam lalo ng kaba itong si Julie. Sa tingin niya ay hindi na si Mercy ang kanina pa niya kinakausap. Kaya naman naisip niyang kunin na muna ang bata
para ilayo ito sa lugar. Agad siyang bumalik sa kwarto ng bata, pero laking gulat niya nang makita niyang naroon sa crib itong si Mercy. "Mercy, ano ba nangyayari sa'yo?" Muling wika ni Julie. Pero muli lang itong tumitig sa kanya ng masama. Gustuhin man niyang umalis ay inaalala niya si Rosie dahil baka kung anong gawin dito ni Mercy. Kaya naman naisip niya na lamang na manalangin. Baka may kung anong masamang espiritu ang nasa bahay. Inilakas niya ang kanyang tinig kung sana'y umalingaw-ngaw ito sa buong kabahayan. Maya-maya lang ay napansin niyang lumalabas sa bintana ang tila itim na usok at doon ay biglang bumagsak sa lapag itong si Mercy. Pinasok pala ito ng demonic spirit sa mga panahong depres siya sa pag-iwan sa kanila ng kanyang asawa. Dahil nagalit siya sa Diyos at sinumpa niya ito, kaya naman sinukuban siya ng kadiliman. Madre. Matagal nang sakristan itong si Rufo sa simbahan sa kanilang lugar. Pagkagaling sa eskwela ay dumadaan muna siya sa simbahan bago umuwi sa kanilang bahay, at pagkatapos ng kanyang mga gawaing bahay ay muli siyang babalik sa simbahan para dito magpaabot ng gabi. Nakakagalitan na nga siya ng kanyang mga magulang dahil mas marami siyang oras dito kaysa sa kanilang bahay. Isang beses ay inabot siya ng halos maghahating gabi na sa simbahan dahil sa kanyang pagpipintura ng ilang mga rebulto dito, hanggang sa makaramdam na lang siya ng pagkahilo dahil sa antok, at sa tingin niya ay gumagalaw ng rebultong pinipinturahan niya, kaya naman tumigil na siya. Iniligid na lang niya ang kanyang paningin para i-check kung ilang rebulto ba ang natapos niya sa gabing iyon, nang lumitaw sa isang sulok ang isang madre sa madilim na bahagi ng simbahan. Kaya naman agad niyang hinubad ang suot niyang salamin para kusutin ng mata. Naisip niya na baka namamalik mata lamang siya, lalo na't itim ang nakita niyang suot ng madre. Gayong puti ang kasuotan ng madre sa kanilang simbahan. Nakaramdam tuloy siya ng takot dito. Kaya naman nagmadali siyang magligpit ng kanyang gamit at nilisan na lamang ang lugar. Pagdaan niya sa guardhouse ay nagtanong siya dito kung meron pa bang ibang tao na pumasok sa simbahan bukod sa kanya sa gabing iyon. Pero wala daw. At maglalakad na sana siya nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kaya naman napabalik siya sa may simbahan dahil iyon lang naman ang pwede niyang pagsilungan. Magpapatila lang sana siya ng saglit, pero ipinagtaka niya na tila lalong lumalakas ang ulan. Kaya naman sinugod na lamang niya ito. Umuwi siya sa kanilang bahay na basang-basa, dahilan para mapagalitan siya ng kanyang mga magulang. Ang masama pa dito ay inapoy siya ng lagnat sa gabing iyon. Kaya naman mababaw lang ang naging tulog niya. Pero ang ikinagimbal niya ay sa tuwing bahagya siyang napapapikit ay tila lumilitaw sa malabo niyang vision ang itsura ng madring nakita niya sa may simbahan, dahilan para mapabalikwas siya sa kanyang higaan. Kinaumagahan, bahagya nang bumaba ang kanyang lagnat at hinainan na rin siya ng kanyang mga magulang ng makakain. Hindi na rin siya nakapasok sa kanyang eskwelahan. "Hoy ikaw Rufo kagabi pag uwi mo, hindi mo man lang hinatid si sister. Inayaan mo lang na umuwing mag-isa. Ang lakas-lakas pa naman ng ulan." "Sinong sister ma?" "Yung kasama mong madre." "Hindi ko kasi masyadong maaninag yung muka kasi madilim sa labas ng bahay. Hindi ka man lang nga nagpaalam sa kanya nung umalis pagkatapos kanyang samahan makauwi sa bahay." Wika ng mama ni Rufo. Doon nang nangilabot siya. Naisip niyang multo yata ang nakita niyang madre sa simbahan at sumama ito sa kanilang bahay. Yun din ang naging kwento ng guard ng sumunod na araw nang gumaling na siya
at muling magawi sa simbahan dahil nagulat daw ito na biglang may sumulpot na madre sa simbahan at katabi niya ito habang nagpapatila ng ulan sa gabing iyon. Nagtaka pa nga ang guard na may tao pa pala bukod sa kanya nung mga oras na iyon. At sa mga nalamang iyon ni Rupo ay hindi niya alam kung muli pa ba siyang magpapagabi sa simbahan. Backpacker. Plano talaga ng grupo nitong si Jerome ang magpagabi sa taas ng bundok. Dahil iyon na lang ang hindi pa nila nagagawa sa matagal nilang pag-hiking. Naisip nilang nakaka-enjoy ang ganon at dagdag sa mga adventure nilang mga magkakaibigan. Maliwanag pa naman nang marating nila ang taas ng bundok. Kaya naman enjoy pa nila ang mag-picture-picture sa lugar. Umanap na rin sila ng magandang pwesto kung saan nila pwedeng iset up ang kanilang dalang tent. 4 sila sa kanilang grupo, kabilang ang isang babae na si Nadine, na siyang nag-asikaso sa kanilang makakain. Kompleto naman sila ng gamit, kaya naman tiwala sila na hindi sila magkakaproblema. At nang tuluyan ng magdilim, kung saan ay na-set up na rin nila ang kanilang tent. Matapos nilang maghapunan, agad din silang nag-inuman. Naging masaya ang pasimula ng gabi sa kanila. Pero nagbago ang lahat nang makarinig sila ng mabibilis na pagkilos sa kanilang paligid. Agad silang napatingin dito. Ano yun? Tanong ng isa sa kanila. Baka mababangis na hayop, tugon ni Jerome. Pero hindi naman lalapit sa atin yan. Meron tayong apoy, pagpapatuloy pa niya. Kaya naman naisip nilang wag na lamang itong pansinin dahil makakaistorbo lang ito sa kanilang inuman. Hanggang sa tuluyan ng lumalim ang gabi at pumasok na sila sa kanilang tent. Malaki ang tent na iyon kaya naman magkakasama na lang sila dito. Nagkukwentuhan pa sila para magpaantok nang muli na naman silang makarinig ng ingay sa labas. Ang mabilis nitong pagkilos at nakakakilabot na tunog na parang ang isang mabangis na hayop. Kaya naman napabangon tuloy silang lahat dahil sa takot. Naisip nila na kung anong hayop ba ito. Baka baboy ramo, wika ni Nadine. Hindi hayop yan pare. Baka aswang, wika naman ng isa sa kanilang mga kasama na si Larry. Huwag kang ganyan pare, hindi magandang biro yan. Baka mamaya totoong aswang yan. Siguradong pupulutanin tayo ng mga yan. Wika naman ng isa pa nilang kasama na si George. Lalong lumakas ang ungol mula sa hindi maipaliwanag na nilalang. Kaya naman hindi na nila nagawang makatulog pa sa buong magdamag dahil nga sa takot. Pero mapalad naman sila na walang nangyaring masama sa kanila. Kinabukasan, pagbaba nila sa bundok kung saan nakasalubong nila ang ilang mga hiker at nagulat ang mga ito sa sinabi nila. Mga pre, mag-ingat kayo ha. Huwag kayo magpapagabi sa taas. May something Mahirap na. Narinig namin. Wika ni Jerome sa mga hiker. Ano? Galing kayo sa taas? Gulat na wika ng isa sa mga ito. Oo, bakit? Kasi sabi ng mga nakatira dyan sa baba at ilang mga guide, may aswang daw dun. Kaya wala kaming balak magpagabi dito. Sa winikang iyon ng isang hiker ay nakaramdam sila ng hilakbot. Nangyayari kasi na hindi sila nakipag-coordinate sa mga local guide sa lugar. Kaya naman hindi nila alam na meron palang ganong kwento sa bundok. Kaya naman naisip nga nila na sobrang palad talaga nila na nakababa pa sila ng buhay mula sa pugad ng mga aswang.